galing kasi sa hirap, sir. Mahirap talaga, ano, sir. Oh. Isa sa bumubuhay dito, sir, sa mga kapatid ko, ito isda, sir. Wala kasi may parents, sir. Nasaan yung parents mo? Matay na, sir. Ilang taong ka lang lang? Malaki na, sir. Nang 18 na din ako nawala si mama, tapos si papa 20. 20 na ako. Ito lang, pandemic. Pero maaga pa rin yan, ha? Oh. Ilang taong ka lang ba ngayon, sir? 24. Ay, ano? Rans? 24. 24 ka lang. Ang matured mo. Tapos yung mga kapatid ko, sir, 9 kami. Pang ilang ka? Panganay. Ikaw panganay. Opo. So, sinusuportahan mo yung mga kapatid mo? Opo. Dati, sir, nagtatrabaho pa ako, sir. Talagang minsan nga lang makaranas, makakain ka ng masarap. Talaga? Oo, sir, tinitiis ko talaga yun. Siyempre, kulang yung sahod, sir, eh. Magkano namang sahod, sir? 450. Sa isang araw. Magkano lang sa isang linggo. Expenses pa ako. Siyempre, wala namang magagawa. Andun na ako, sir, eh. Tinatanggap ko na lang. Obligasyon ko yan, eh. Ako breadwinner sa amin, eh. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Aha. Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. Aha. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling. Kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit, apo. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Kaya yung mga kapatid ko, sasabihin ko, kung ano lang meron ako. Kasi medyo na-stress din ako, sir, eh. Sabi ko, kinukontrol ko yung sir, yung emotions ko. Kinukontrol ko yung isip ko na, ay, ano lang to, ito yung pinagdaanan ko. Dadaan lang naman ako dito, eh. Kaya i-go ko na ito, sir. Kaya yung lagi iniisip, sir, kasi siyempre, tao din ka naman. Kahit ikaw din naman, nalulungkot ka. Yung parang, sir, nadidepress ka, nabibigatan ka. Eh, sa akin, sir, hindi ko iniisip yan. May mga times na feeling ko parang down na down ako. Pero okay lang, sir. Bukas wala na to, sabi ko gano'n. Paano mo kinakaya yan? Ang dami mong kapatid na binubuhay. Oo nga, sir. Sinusuportahan ko sir. Nag-aaral sila, sir. Ako pa nagpapaaral sa kanila. Hindi ka na nag-aaral? Nag-aaral ka? Nag-aaral ako, sir. Nahinto ako. Isa din ako kasi sa tinatawag ng mga Pilipino, yung black sheep sa pamilya nyo. Oo, sir. Ikaw pa yung black sheep? Ikaw nga... Ano kasi sir, Okay. basta, yun, gala. Pinapaaral ako. Siyempre, magaling naman ako sa school. Hindi ko naman mapagkakaila yun. Kaso, napabarkada ako, sir. Umiinom ako. Sigarilyo. Masama sa barkada. Uwi ako, kakain na. Nung boy pa, parents mo? Opo, nung buhay pa. Mas malaki. Nagbago yan nung nawala sila? Hindi po. Natutunan ko yan, sir, nung pumunta ako ng Manila, sir. Nag-Manila ka rin? Doon ako sir, ng isip. Doon ako nag-matured talaga. Anong ginawa mo sa Manila?
Bali, isa akong aircon technician, sir. Okay. Po ano lang, experience pa. Kasi hindi naman nakapag-aral, sir. Bali sa tito ko kasi may company sila. Masama helper ako doon. 1 taon na helper. Siyempre, hindi pa naman ako magaling. Pagalitan ka, ganun, sir. Tapos, pag malayo ka pala sa ano, kasi pag andito ako, sir, may uuwian ako eh. Ano ako, kuminsido ako, wala yan. Siyempre, magulang ko din yan, papaluin ako yan. Pero pag bukas wala na yan, gano'n. Kasi gano'n yung naano ko eh, yung mga nasasalamuha ko. Kung ano talaga nasasalamuha mo, sir, gano'n talaga yung mindset mo. Yung nalayo na ako, sir, pumunta ng Manila, dun ko na talaga naramdaman, sir. Minsan talaga wala akong makain. Trabaho ka, nalilipasan ka ng gutom. Sabi ko, hindi ako nalilipasan ng gutom sa amin. Tapos dito, nagtatrabaho ako, nalilipasan ako ng gutom. Doon ko na po everyday, step by step, sir. 2 years ako doon sa Manila, sir. Doon ko naramdaman talaga kung ano talaga yung buhay. Tinuturo din sa akin ng tito ko. Tapos, Sinong nag-ano sa'yo na, anong nag-change ng mind mo na umuwi ng Negros? nung Ba't mama ka ko, umuwi ng Negros? umuwi ako Negros, sir, kasi si mama ko nagkasakit na. May sakit Yung 2018 na, sir. Umuwi ako noon kasi nagkasakit siya. Kasi si mama kasi, kasangga ka talaga sa lahat yan. Kurot, hindi ako nakaranas doon. Parang... Ikaw tagapagtanggol ng mama mo? Oo, ako talaga. Kasi binubugbog ako ni Papa eh. Kahit gala ko siya nagtatanggol sa akin dati, sir. Siyempre, nagkasakit siya, umuwi ako, sir. Tapos bumalik ako ulit. After? Nagtrabaho ko construction, sir. May idea ako kung paano mag-install ng aircon. Tapos, bumalik ako doon. Nag-install ulit ako, sir. Yung matagal. Ilan Tapos, taon ulit yun? 2020, sir. Mga 1 year ako dun, sir. Tapos, nag-pandemic, umuwi ako. Medyo nagka-problema kami ng tito ko. Hindi naman siya actually, kasi umuwi kami. Galit sa amin kasi nag-decide ako na umuwi. Umuwi, Opo. Tapos noon, kasi, actually, sir, nagkaisip na ako na nag-burn sa akin, parang gusto kong umuwi. Ito hindi naman to, sir, kasi nag-pandemic bigla, sir eh. Pero, nag-church kasi ako, sir. Talaga? Oh. Sa born again. Church Talaga? ako. Pero ang pastor namin, nagsabi siya, yung kapatid niya daw sa Amerika, nagsabi na may INCOV pa nun, sir eh. Pagkaalala ko talaga, INCOV. Yung COVID, INCOV pa nun. Siyempre, wala pa naman nun eh. Siyempre, yung mga kasama ko, wala man sila idea. Tapos na nagkalabo-labo na kami. Uwi na ako, sabi ko, baka kumalat sa Pilipinas. Ito yun, nagkakatotoo. Umuwi akong February 28. Nang March 20, lockdown na. Sabi ni Tito, buti nakauwi ka. Tumawag sa akin. Kaya sabi ko, kaya nga to, patay siguro ako dyan. Lahat siguro ako makain dyan. Okay. Itong pag-iisda, ornamental fish, unang negosyo mo to? Ako. Friends, unang negosyo mo to? Yes po. At ano yung feeling na unang negosyo mo maganda? Maganda to, di ba? Oo, sir. Overwhelming talaga ako, sir. Ningay ko lang naman sa Panginoon to, sir eh. Sabi ko, hindi ako magra-rush kung maghihintay ako. Sabi ko kay Lord, nag-pray ako, sir eh. Gaano mo katagal hinintay to? Ilang taon din, sir. Kasi hindi ako nagmamadali, sir eh. Kung sabi ko, kung anong meron lang, yun lang muna. Kung bibigay niya ako, naghihingi talaga wisdom, sir. Sabi ko, hindi ko naman kaya na wala akong alam dito eh. Hihingi akong wisdom. Siguro, nag-budget din, cellphone, yan, nakikita ko, sir. May mga tao talaga na, ito gawin mo, tuturuan niya lang ako, sir. Ganun. Yan, medyo successful naman, sir. Oo. So, appreciated mo to? Yes, sir. Kasi sobrang layo nito doon sa Yes, sir. dating trabaho mo. Sobrang Tama, ganda nito. Sobra, sir. Anong gagawin mo para maprotektahan mo to? Itong blessing na to sa'yo. Ako kasi, sir, ang magbigay talaga ako, sir. Parang, sir, siyempre, yung gusto mo talaga yumaman, mag-ano ka sa pera. So, matipid ka? Oo, sir, matipid ako, pero sa mga needs lang. Sa mga wants, sir, hindi talaga. Sabi ko nga, kumikita Needs akong lang. malaki, yung cellphone ko, mumurahin. Sabi ko, gumagana eh.
hindi pa ako nahihirapan mag-touch. Sabi ko, kaya pag medyo ano na, bibili na ako ng pencil. Siyempre, ayun nga minsan naisip ko sir malaki kinikita ko pero hindi ko mabigyan sarili ko na deserving ko. Saan mo din dadala pera mo? Investment dito, pabalik? Investment, bumibili ang motor sir, kasi kailangan ko yan sir. Anong Tapos, gamit ang motor? Service sir, pa-shipment, going airport, LBC. Okay. Tapos isa pa, nakapundar ako, hindi naman malaki ang bangka sir. Mga? Bangka po. Bangka? Apo. Anong gagawin mo sa bangka? Nang dalawang, Panibagong negosyo? ay hindi ko siya iniisip na negosyo sir. Ah. Baka sa iba iniisip na negosyo kasi may nagmamanage. Pero ako sir, hobby ko yan. Diyan kami kasi lumaki sir. Okay. Diyan kami So pinalaki anong ng purpose mo? Bakit ano gusto mo may bangka? counter yan sir. Pag wala ng market. Nagre-ready ka? Apo. Naglo-looking forward na ako dun sir. Kasi nakikita ko hindi naman to sir. Hindi naman siya permanent. Kumbaga. Posible. Apo. Kaya ginagawa ko, habang malakas pa to, go lang ako sir. Tuloy-tuloy. Nagbibuild ako ng iba pa sir. Na, Sino nagmamanage ang mga bangka mo? yung mga tito ko lang sir, pamilya ko din. Eh kasi nakikita ko naman, Ayos naman. opo, ayun sir, kumikita naman sir. Libre kami ulam. Binabalik nila sa'yo. Hindi po. Mali ang isda sila sir. May lambat yan sir. May kuha silang asus, yung latab, tawag dito sa amin, malalaki. So binibigyan ka na pang ulam? Hindi po. Bali kung ilang kuha nila, hatiin namin yon. Hati kayo? Opo. Yung kapatid ko, sumasama din doon sa bangka namin. Sabi ko, sa katagalan na yan, sa inyo na yan, bibigay ko na yan. Kasi nagbibuild din ako ng iba. Para itulong ko sa mga kapatid ko, sir. Wow. Gusto ko din kasi mga kapatid ko, kung anong meron ako, meron din sila, sir. Kumusta yung mga kapatid mo? Hanggang ngayon tinutulungan mo? Lahat sila? Opo, andito kami sa Lahat sila? Opo. Ikaw lang nagpapaaral? Opo. Hindi ko nga sir nung dati sir, nung wala si Papa, bag down talaga ako, tulala ako, everyday. Hindi ko alam gagawin ko na sir Siyempre, construction trabaho, tapos madami kami dito sa bahay. Sabi ko, okay lang yung baby lang. Yung baby lang, didedep yan sa nanay, okay lang. Eh yan sir, sumusubo ng madaming kanin yan babaon yan, hingi ng pera yan. May panggabi pa, 3 times pa, ano gagawin ko? Kaya naman natutulala lang ako rara, sir. Pero kinakaya ko yun, sir. Tinatatagan ko na yung sarili ko, sir. Kaya tulad nga ng sabi ko, kinokontrol ko yung isip ko. Saka yung puso ko talaga. Konektado yun Kaya kinokontrol ko talaga para makasurvive ba. Ano sa tingin mo, yayaman ka? Nakita mo yung sarili mo, yayaman ka? Hindi ko masabi, sir. Bakit? Si Lord ang bahala doon. Pero may ginagawa ka. Yes po. Ginagalawan ko naman sa sir. Siyempre, pangarap ko din yan, sir. Pangarap mo? Hindi ko siya masabi na ayoko. Gusto ko siya. Pero, the way na, sir, yung may process ba? Yung deserving ko talaga maging mayaman. Baka kasi pag naging mayaman ako, iba na yung galaw ko. Well, nasa iyo yun. Opo, ganyan nga po. Nasa iyo yun. Sa dami na na-interview kong dating mahirap na yayaman ngayon. Walang posible, sir. Wala imposible. Wala imposible. Basta magtrabaho ka Opo. na maayos. Pagtsagaan mo talaga. Okay. Mag-ano na tayo? Pakita na natin. Yes po. Naiiyak na ako. Okay, so ito naman yung mga collection ni Renz. At ito yung mga pinagmamalaki niya ng mga strain niya. Renz, ano ito? Ano po yan, sir? Yung name ng strain is Redhead Sakura po. Redhead Sakura. Apo, albino po yan. Albino. Itong strain na to na nasa iyo, ano ang pinagkaiba na to sa ibang mga breeders? Iba kasi, sir, nagproduce sila ng marami, lyre tails at round tails. Ako kasi, sir, pinuproduce ko sayang ganyan, sir. Tawag namin yan veil tail. Bali, yan yung talaga yung signature ko, sir. Yung pinaparami ko talaga. Dito ka sikat? Hindi naman actually sikat. Marami lang bumibili. Oo, di ganun yun. Ganun ba yun, sir? Okay, maraming bumibili nito sa'yo. So, ito yung bestseller mo. Yes po. Bestseller mo. Sa tingin mo, bakit bestseller to sa'yo?
Ang once din kasi to sir sa ibang bansa sir, ito rin kasi yung gusto nila. Mm. Pag once na may hype, pag nakita ko sir, tapos para sa akin maganda din siya, go ako dun sir. Binibreed ko talaga siya, tapos pinapaganda ko talaga sir. Mhm. Tap- So, Tapos may isa pa dyan sir yung mata nila sir. mm. Di ba red siya? Mm. Parang may crystal siya sir sa mata sir. Yung parang tinatakpan niya yung red. Mhm. Kaya yung tawag namin dyan, yung makikita mo sir yan, oh, yung parang may white sa mata nila. Mhm. Kaya hinahambing nila sa Rabi Eye, sir. Alam mo yung Rabi, parang crystal siya na red. Mm. Ayan, isa pa yan sir sa gusto nila sir. Oo. So, money maker mo to. Maraming Yes po. pinasok na pera to sa'yo. Yes po, actually po. Magkano to ngayon at present time? Nabibenta ko po yan, sir, minsan $100 each. Each? Wow! So, 300 yung trio? Opo. Bali, yung ginagawa ko sir, para hindi maisip ng buyer na, ay, $300, ang bigat. Ginagawa ko pair. Pair lang. Opo. Yan Yung ang tactic strategy ko, mo. bibinta ko siya by pair. Pag yung customer, syempre, nag-uusap na kami sir, negotiation, deal for 200. Tapos, gusto niya, add female lang. Doon na ako, sige, add female. 100 ulit. 100 ulit. Doon mo na sir. Kasi, pag sinabi mong 300, sir, tatawad yan eh. Oo. Magdi-negotiate sa yan, 200, 250, maglalaro ka sa ganun. Mm. Ako kasi, sige, nagamitan ko rin sila ng Ang galing mo. Pero minsan, sir, pag umabot ng 500, doon, kunwari, quality talaga yung gusto nila. Mm. Ginagawa ko, sir, i-discount ko silang 50. Pag 500. Pag 500 na, sir. Doon ako nagdi-discount kasi feel ko kumita na ako. Oo. Naka-boundary ka na. Opo. Okay. Isa pa, sir, pag may freebies, kunwari, yung freebies mo lang namatay, kasi may yan, sir, risky yan eh. Mm. Pag namatay yung previous mo, sir, papa-replace nila sa'yo yan. Okay. Or refund. Mm. Ako naman, yung ginagawa ko, hindi ako nag-freebies. Ginagawa ko, discounted. Discount lang. Discount lang. Pag Kaya- freebie, papalitan na lang. Sir, papalitan mo talaga yun. Kumbaga, namatay yung freebie mo, dapat hindi ka napapalit. Yung nangyayari, sir, hindi na ako nag-freebies. Sabi ko, I give you discount. Pag 150, kailan na lang. Okay. Market strat ka na dyan. Galing. Okay, next. Next tayo. Okay, ito yung second. Apo. Anong pangalan nito? Ng Friends. Sakura, Sakura Rabi Eyes. Okay. So, again, ano ang difference nitong breed mo kumpara sa ibang mga kasama mo? Halos sir, parehas-parehas naman kami kasi lahat naman yan binibreed eh. Yung pinagkaiba lang kasi sir, yung quality. Kung ano yung bebenta nila, kung ano yung ipapa-out mo talaga sir. Paano mo masasabi kagaya niyan, nakikita natin ngayon, paano masasabi na quality yan? Nakadepende sa body structure, coloration, tapos yung pattern. Pattern. So ito, anong pattern nito? Sakura po yan, yung tawag namin. Merong spot, merong marbling. May marbling, tama. Oo. Tapos, yung mata, sir, ay yung sinasabi kong Rabi Eye, sir. Kung makikita mo, sir, makikita ang blue. Hindi siya pares yung kulay ng mata niyan, sir, eh. May blue, may white, may crystal. Ayun, sir, oh. Ay, medyo pricey din siya, sir. Price ito? Opo. Magkano to? Medyo mababa lang to, sir, sa doon. Bale, binibinta ko to, sir, 250 standard. Ang isa? Tatlo. 250 ang Opo, tatlo. pero tatlo na po siya, sir. So, ang pricing mo depende sa isda? Opo. Lagi akong nakadepende sa ganun, sir. Kasi sinasabi nila, sir, magkano ba yung ganito, sir? Tatanong ako, hindi ko kayo masasagot. Masasagot ko kayo kapag nakita ko yung isda, sir. Kailangan na lang makita muna. Opo, makikita. Kailangan pala muna nila makita yung isda. Kung ang itsura nito bago ako mag-price. Kahit sa local, sir. Marami kasing may gustong bumili sa akin, sir, eh. Siyempre, ako, kaunti pa yung yung production ko. At kakaunti lang yung may ganyan eh, mga ganyang mata, sir. Kaya ginagawa ko, sir, check ko. Sabi ko sa buyer, check ko if
magustuhan mo, deal tayo. Mm. Negotiate ka na lang sa price ko. Later ka na on, lang. pag nakita na niya. Pag nakita po. Ayun, pag nakita, sir, pag deal ko na 3,000 dito sa Pilipinas kasi hindi mo naman sila pwedeng bigyan ng dollars eh. Peso lang. Ayun, 3,000. Dito kasi mababa ako dito sa Pilipinas, sir, kasi kapwa Pinoy ko naman yan eh. Pero sa ibang bansa, mahal. So isa rin to sa money maker mo. Yes po. Yan po, isa rin po yan sa mga pinapadala ko doon sa ibang bansa, sir. Sa ibang bansa, may reputation ka na mamahalin. Yes po. Meron talaga, sir. So parang yung community doon, alam na nila. Oo, na minsan... Pag galing kay Renz to, mahal to. Opo, minsan kasi, sir, hindi naman sila nakadepende sa ganon. Minsan kasi, sir, yung mga tao doon, ano rin sila, yung hype. Oh, I see. Yung, yung pag may nag-post, mayaman yung nag-post, paper, nag-imports. Automatic yan. Pag mayaman yun, tumataas na yung Oo, marami nang may bibili nun, sir. Kahit yung kung influencer din siya, parang ganyan. Oo, sir, parang ganun. Tapos, alam mo yung mangyayari, sir? Kahit yung black na common, tumataas. hahanapin nila yun, sir. Kasi gusto rin nila yun eh. Kasi may nagpapahype dun sa kanila. I see. So, dapat nararamdaman mo yan, no? Opo. Nakikita mo yung ganong galawan. Opo. Dapat naka-observe ka talaga, sir. Kasi pag hindi ka nag-observe, pa-tsamba-tsamba ka lang dyan, ibibigay mo sa market. Pero mabilis ka rin mag-decide ng mag-adjust. Halimbawa, may need na, pataas ang pataas. Adjust ka rin. Opo. Pag ito naman, ang bilis, pabagsak, adjust ka rin. Hindi po, hindi ako nag-out. Hindi ka na lang mag-out. Oo, gano'n na lang, sir. Gano'n lagi yung mindset ko, sir. Pag mababa Balik mo dito, paramihin mo. Opo. Diyan lang sila. Gano'n lang yung mindset ko, sir. Kasi maliit na yung price, sir. Kasi lagi ko talagang pinapahalagaan yung efforts ko. Okay. So, pagbalik ba dito ng isda na yan, may possibility na in the next few months, pataas ulit ang presyo? Meron ganun, sir. May ganun. Opo. Pero... Yung iba, hindi na? Hindi na po. Tulad dati, sir, may sikat talaga na isda. Nabuo ko talaga, sir. Gold. Gold siya. Hindi siya. Actually, orange siya. Parang ganyan yung kulay niya, sir, pero buo siyang gold. Ay buong orange, tapos tawag sa kanya gold. Kasi pag natamaan siya ng sunlight, sa picture, gold talaga siya yung kulay. Ayun talaga, sir, yung unang sumikat ng export. Doon ka sumikat? Apo. Doon ako nakapera ng hindi naman madami, sakto lang. Okay. Okay, next tayo. Okay, Renz. Ito yung pangatlo mo. Anong tawag mo rito? Ito po yung tinatawag nila na nag-boom din sa market noong last year. Red zebra, sir. Red zebra. Opo. Okay. So, again, yung ibang kasama mo, may mga ganito rin? Yes po. Okay. Ano naman ang difference sa'yo ulit? Actually, meron din naman sila, sir. Ako, nagbibenta talaga ako nito. Belltail lang talaga. Okay. Kasi, medyo may price sa, sir, kaysa doon sa lyre tsaka round. Medyo angat yung price niya. Kaya yung iba, marami din, sir, marami sila. Lyre, round, may belltail din. Pero kasi, kaunti yung supply niyan eh. Nung nakaraan, kaya nakabenta din ako, sir. Nung nakaraan, meaning last month? Opo. Noong March? Feb? Feb po. Feb, nung huling Feb. Ilang peraso lang po yan, medyo malaki yung kinita ko dyan, sir. Talaga? Magkano ang ang... 8 pieces, sir, 50,000. In peso? Opo. Wow, 8 pieces? Opo. Wow. Pero yan, sir, wala na naman. Gaano kadaming nabenta mo yan? 8 lang, sir. Ayun lang, yung 8 pieces lang. Limited. Kasi 8 lang talaga sila. Wala na, sir, wala nang ibang isda. Kasi kung marami, malaki. Kaso wala na. Yun lang available mo? Opo. Hindi naman kasi pwede hindi ko pwede kasi isama yung maliliit sa price. Kasi the more na maliit rin yung price. Tapos sabihin nila,
small eh. Mm. Kaya tatawaran nila ng malaki. Mm-mm. Kaya ginagawa ko, papalakihin ko muna sir, bago ko ibenta. You think mabebenta mo pa ito ng ganun kataas? Para sa akin sir, yes. Kaya pa? Depende sir. Mm. Pero sa akin, kasi marami ng ganyan sir eh. As long na kinikip ko sa sir, tsaka pinapakalagaan ko sa sir, pag may nagtanong, bibenta ko pa rin kung magkano yung price ko. Yung presyo mo. Opo. From small to breeder size, ilang buwan yun? Sa akin sir, from bago sila, pag drop nilang na parent sir, pag nag-breeder ng 2.5 months to 3 months sir, malaki na yan. Kasi nga sir, live foods yung ginagamit ko sir. So ngayon, kumbaga power feeding ako sir. So far, ito ang isdang pinakamahal mong nabenta? Hindi. Yes po, yan po Ito. yata yung pinakamahal ko na nabenta. Considering na marami ring ibang breeder na may ganito. Opo. Pero ikaw nakakabenta ng ganong kamahal. Opo. Nung time kasi nun sir, wala pang high demand dyan, pero wala Konti supply. Walang supply sir. Kaya talaga sa market, pag kaunti supply, mataas yung demand, malaki talaga kikitain mo sir. Kaya yung nangyari nun, mayroon na ako niyan eh. Actually, kinakaano ko niyan sir eh. Kumbaga, basura yan sa separated yan, hindi siya maganda. Talaga? Oo, ayan sir. Bali, sa calls ko yan nakalagay sir. Oh? Tapos, hindi ko nga na-water din siya sir eh. Kasi pag calls, hindi ko siya tinatapon, hindi ko siya papatayin. Parang ginagawa ko sir, hahayaan ko lang sila hanggang mamatay dyan. Pero hindi ko siya water change. Wow. Yung ganun yung estilo ko na lang ginagawa sir. So nag-work yung style mo na gano'n, ano? Oo sir. Ngayon, may nakita ako sir. Mm. Bah, pinagbinta ng ganun ah. Hanap ko ako dito. Mayroon ako nakitang 8 pieces. Yun. Oo sir, binenta ko sir. Sabi sa akin ni Jerjer, Oo. Migo, totoo ba yung nakita ko? Sabi ko, yes Meg. Yan yung price namin, pinag-usapan namin. Okay. So, ang karakteristik nito, Red Zebra sir. Red Zebra. Yan yung pangalan nila. Ewan ko sa ngayon sir kung mabinta pa. Ganun talaga sa isda sir. Yung alam mo, ngayong buwan, boom. Tapos next month wala na. Okay. Ayong nagpiprepare ka ng ay madami ako dito. Papaldo ako nito. Iisipin mo, paldo na ako nito next month. Tapos Biglang wala. Wala nang market. Naku, Walang market, walang demand. wala nang demand. Yun talaga Okay. nagkatalo-talo. Next tayo. Pang-apat. Ang ganda pala pag breeder. Sir, Laki medyo nila. bata pa yan siya. Bata pang mga yan. Mm. Bili yan sir. Mga 6 to 7 months sir yan. 6 to 7 months. Opo. Anong pangalan nito? Nang may cheetah dyan sir. Yung pattern. Sa pattern kasi nagbe-base sir eh. May cheetah at saka sakura sir. Dalawa. Cheetah and Opo. Sakura. Yan Mga yung breeder breeders. ko. Opo. Yan yung pinanggalingan ng lahat ng maraming red eyes ko dito sir. Halos almost siguro 500 to 600 pieces lahat. Ito yung pinaka-importante dahil ito nagbibigay ng anak na nabibenta mo na mahal. Yes po. Ito po yung binibigyan ko talaga ng quality water. Halos kung gustuin ko nga sir, araw-araw water change ako eh. Kasi naman kasi mag-iiba talaga yung niya, yung galaw ng isda pag araw-araw din. Kaya yung ginagawa ko siya, 2 to 3 days yung water change ko, minsan 2 days. Tapos papakainin ko siya ng marami sir, live foods. Hindi ko siya pinapakain ng pellets. Pag live foods kasi sir, lalo na yung BBA sir, yung supply ko din siya marami dyan. Kasi mabilis magpa-develop yung sir ng ng egg, ng mga Galing. breeders. Tapos, every month sir, nagde-drop yung mga yan. Kaya sabi ko, kahit unti lang, pag nag-drop yung 4 na yan, madami din. Halos 100 plus. Meron nga dyan isa to 100 plus. Madami na yun. Kahit doon makasili ka lang sir ng, sabihin na natin, 50%. Kasi na-crossbred yan sir eh, sa veil tail na mga male. Tapos nakukuha ko dyan, 50% veil tail. Tapos yung quality veil nakukuha ko is 20%. Doon sa 50% na yun sir. Tapos yan yung papadamihin ko. Ayan, kagaya yan, mga anak nila yan sir. Iba yung mga fins na nila. Ganda. Kasi na-crossbred ko na po sila. Mayroon din quality ng mga ganyan, mga lyre tails. Lyre tails kasi tawag namin dyan, sir. Mga quality din na bibinta ko din siya, sir. Pero kakaunti lang. Nag-iiba na kasi yung pattern yan, sir eh. Kumbaga, nag-iiba yung
tulad ng sabi ko sir, nilalaro ko sa coloration. Nag-iiba ng kulay. Paano mo ginagawa yun? Sa male sir, kagaya ng male sir, medyo dark siya. Darker yung color niya. Tapos ay ito, medyo gold. Okay. Gold na medyo maputi siya sir. Kaya paglabas ng alak niya sir, iba talaga nagko-combine na yung kulay ng nanay tsaka tatay. Pero hindi lahat. Siguro sasabihin ko sa 30-70. 30% may ini-expect. Iniisip ko kasi sir, ito na yung prospect. So isip ko, ito yung gusto kong kulay. Ilang process ba yung selection mo? Siyempre, habang mas maliit yan, kita mo na yung ganda pero hindi totally, di ba? Opo. So, unang selection, ilang months yun bago kakaroon ka ng unang selection? Ako po, first culling ko sir is 1 month. 1 month. And then, susunod? Bali, susunod, isi-separate ko yung veil tsaka lyre tail or round. I-separate ko yan yung veil lang, tapos yung round tsaka lyre. Halo-halo na. Okay. Tapos, nang kakalingin ko siya ulit sir. Tapos, 3 times na kaling kasi yun. Opo. Yun na yun. Best of the best na yun. Yes po. Yun na yung i-grow out ko, tsaka i-prepare ko next month. Kahit gano'n pa siya kadami, sir. Okay. Okay, Renz. Masasabi ko, base doon sa napag-usapan natin, tama yung ginagawa mo, marunong ka sa marketing, marunong ka sa production, may may sadyang talino doon sa business, no? In the next few years, ano sa tingin mo, asan ka? Ito ka, mainit dyan. Yan. Sa tingin ko, sir, i-expand ko pa ito, sir. Kasi hindi ko naman kasi mapipredict o anong mangyayari sa susunod. Ang gagawin ko, sir, naisip ko din na kung gusto ko kasi kumita ng medyo malaki pa, angat pa dun sa na income ko, mag-i-expand ako, sir. Baka malay mo, wala naman imposible maging mayaman. Baka mangyari. Mangyayari yan. Babalikan kita. After 4 years, tingnan natin gaano kayaman sa Renz. Okay, Renz, ano ang message mo dun sa mga audience natin? Inspiring ka, no? Ang bata-bata, di ba? Yung grabe yung pinagdaanan mo. Ang dami mong kapatid, ikaw lahat mo buhay. Wala na yung magulang mo, di ba? Nagsisikap ka. Ano ang masasabi mo doon sa audience natin na I'm sure may inspire sila pag napanood ka? Doon po sa mga, siguro sa mga mga kapwa fish keepers ko po. Sa mga kapwa fish keepers dyan na medyo napanginaan ng loob. Na minsan kasi nag-iisip siya na walang benta, sir. Kaya yun, minsan nag-quit, hindi tinutuloy yung hobby. Kasi mas importante sa lahat kasi, bago ka pumasok dito, hobby. Before money. Yan, sir. Hobby before money. Yes po. Tsaka, ano, sir? In general, ano naman, sa audience natin, ano masasabi mo? Kasi meron na may time na ako. Marami kasing nanonood, naghahanap ng idea, mga OFW, gustong-gusto umuwi, hindi sila makauwi. Naghahanap sila ng mga negosyo. Kahit hindi itong ornamental fish. Ano yung pwede mo ma-advise sa kanila? Pinakauna, sir, kung gusto nilang mag-business, sample lang, maipon sila, sir. Yung alam nila yung gagawin nila, sir. Okay. Yung alam nila yung business, sir. Kasi pag alam mo yung business, sir, mabilis na lang sa'yo yan, sir. Kahit wala kang tao, wala kang tauhan, sir, kaya mo siyang patakbuhin. Tapos, sa ano, sir, sa mga nagsisimula, huwag kayong matakot ng business. As long na, ano, sir, as long na feel nyo, kaya nyo, yun, sir. Yun! Renz, thank you so much. Thank you. Inspiring, na-inspire kami sa kwento mo. Thank you po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada.
Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.